Chairman, ano yung assurance natin sa mga Pilipino pagdating sa RNDC na walang dayaan, at saka peaceful yung election natin? Here, ma'am. Rico. Ang COMELEC, hindi naman nangangako dapat. Yan ay tungkulin ng COMELEC na siguraduhin na ang ating halalan ay maayos, kapanipaniwala, credible, ika nga, at ito ay may integridad. Kinakailangang malinis, maayos. Pero mangyayari lang ang lahat ng ito kung ang mga mamamayan ay makikipagtulungan sa COMELEC. Hindi kaya ng COMELEC lang ang trabahong ito. It should be a duty of everyone. The business of election is the business of everyone. So sana po tulungan niyo ang COMELEC. Expose natin ang irregularities. Pigilan natin yung mga pamimili ng boto. Siguraduhin natin na walang violence. Siguraduhin natin na makakaboto ang bawat isa, anuman ang katayuan sa buhay. Pag nasigurado natin yan, magiging kapanipaniwala ang ating halalan. We must not discriminate against anyone. Yan po naman ang dapat na pinapanindigan natin dito sa ating demokrasya. Again, how to conduct an honest and credible election, the people must assert on this one. Tayo mismo ang humingi, tayo mismo mag-insist. Nasa ating lahat yan. Attorney, how do you assess this current election, considering that there are some opposition candidates like also government candidates going to some opposition? How do you see the upcoming elections? Yung may opposition, yung merong hindi sumasang-ayon, natural yon. Ang isang demokrasya na walang opposition, hindi demokrasya yon. Kapag ang tao hindi nakakapagsalita ng kanilang reklamo, ng kanilang sentimiento, ng kanilang saloobin, nakakatakot yun. Mukhang hindi demokrasya yon. Kung kaya, welcome na welcome sa amin sa COMELEC, yung lahat ng ganyang klase na pagtuligsa, yung ganyang klase ng mga komento, basta lang, wag naman misinformation, wag naman disinformation, wag naman fake news. Okay lang na against kay Chairman Garcia o kahit sa sino pang opisyal ng gobyerno o ng COMELEC. Pero wag naman ng integridad ng ating halalan. Kasi, kung ang paniniwala ng mga kababayan natin, dadayain din naman pala ang halalan, bakit pa tayo nagpapakahirap lahat dito? Bakit pa nagpapakaputi ang mga buhok namin, wala nang tulugan sa sobrang pagod? Hindi ba? Ginagawa natin ang lahat na ito para sa ating kinabukasan. And so, again, sana sama-sama tayo na kung ano lang yung totoo, yan ang ating pong pinapaniwalaan. Hindi ba sabi nga ng istasyon ng telebisyon, dapat totoo? Apo, yung transparency, yan ang number one kasi talaga na prinsipyo ng bagong liderato ng komisyon. Transparency, accountability, kasama yung tinatawag na inclusiveness. Maaari nagkaroon ng maliit na lapse. Pero sinabihan ko nga kanina sila dahil nga doon sa naiparating ng PPCRB, hindi na dapat mangyayari yung bagay na yan. We must always inform the public ano ang nangyayari, kailan darating ang mga gamit, saan na-distribute ang gamit, etc. etc. We must always involve them. In all modesty, kahit yung National PPCRB, lagi ko silang kasama. Wala kaming ginagawang bagay na hindi ko sila kasama. Walang lugar sa ating pong eleksyon na hindi sila kasama. Lahat dapat laging involved. So yan lang po ang paraan kasi para pinapaniwalaan yung lahat ng ginagawa natin. Kung after na mailahad natin ang lahat, meron pa rin hindi maniniwala, at least po, ginawa na natin ang lahat. Talaga namang hindi mo mapipilit ang iba na magkaroon pa rin ng duda sa ginagawa natin. Ang importante, simple lang. Sana mag-focus din tayo. Hindi lang pagtuligsa kung may daya o dadayain. Mag-focus muna rin tayo. Makakaboto ba ang Pilipino? Baka naman maya-maya, tayo po ay sabing dadayain, nakaligtaan natin, dapat makaboto ang Pilipino. Baka maya-maya yung inaasahan natin bilang ng boboto ay kukunti lang pala. Ano pa yung pinagmamalaki natin na lahat ng pag-i-efforts natin na ganito, ng PPCRB, ng Archdiocese ng Davao, ng simbahan, ng lahat. Tapos bandang huli, walang botanteng boboto. Tinakot, binili, o kaya naman nawala na ng gana na bumoto. Hindi ba obligasyon natin lahat yun? Sa bandang huli, sinong failure?
Failure ba yan ng mga hindi bumoto? Failure din natin. Dahil hindi pala natin sila nahikayat na i-exercise yung karapatan nilang bumoto, sinayang yung isang balota na sanang magbibigay sa kanila ng kinabukasan. How about the issue that the giga areas, there will be an allocation of starting? Kasi dito sa Davao City, nilagay na din po yung PCR kasi mas marami sa production area na nasigla naman po. How about po dun sa other areas, especially in Davao City, second district, third district, na maraming remote areas? Nakarating na po sa ating yung impormasyon patungkol sa bakit may nalagay na ganito na Starlink sa isang area na medyo may signal naman tapos doon sa walang area at yun na po yung nare-remedyo natin na sitwasyon. Sa kasalukuyan, sabi ko nga out of the 37 na dapat na ikakabit dito sa Davao, nakaka-30 na, so 7 na lang ang wala. Doon sa 7 yun, malamang-lamang yun yata yung mismong kulang doon sa mahina ang signal. Pero kung kakailanganin dagdagan, no problem po, meron pa naman kami excess na mga Starlink. Ang importante, basta, simple lang. At 8:30 in the evening, more or less, unofficially, alam na natin dapat sino ang nanalo ng gabi. Sapagkat alas 7 ng gabi, tapos ang botohan, ang transmission ng result, seconds lang. Hindi pa nga minutes, makakapag-transmit ng result, makakapag-print ng election returns. Para mag-print ng election returns for information, 14.5 seconds ang kailangan. So, ibig sabihin, malalaman na kagad natin ang boto ng bawat presinto. And therefore, sana 8:30 pa lang alam na natin. Para kahit paano, pag kasi alam na kung sino nanalo, wala nang violence, wala nang dayaan, wala nang maniubra. Kasi paano mo pa mamaniubrahin yung bagay na alam na ng lahat? So, nag-activate na mga smaller panels, makaka-affect yung budget? Ay, hindi naman po. Kasi una, marami rin tayong pampalit ng mga sa solar panel. Kahit po yung mga Starlink, may mga pampalit naman po kami. So therefore, wag niyo po ipag-alala yon. Again, may nakaset up po kami na contingency measures. Pinatunayan po namin yan. Natatandaan niyo po, nag-issue ang Supreme Court ng madami-dami na TRO sa COMELEC. Nagpiprint kami ng balota noon, 6 million. Binaliwala namin ang 6 na milyon. Naging tanong noon, matutuloy ba ang halalan ng Mayo 12 dahil baka hindi makapag-imprenta ang COMELEC ng balota. Hindi ba nakatapos kami ng balota sa pag-iimprenta? Kahit na na-issuean kami ng mga TRO na yan. So, ibig sabihin, lagi basta may nakaset up ka na contingency, may mga pamamaraan para po masigurado natin na yung mga problema, may solusyon ng bawat isa. Sir, there's a just follow-up and another follow-up. What will happen to the smart link devices that were installed in downtown areas? Will they be transferred to the geographically isolated and disadvantaged areas? Hindi na po. Those without signals? Hindi na po. Hindi natin Why were tatanggalin. they installed in areas where there are signals? Opo, hindi na po natin sila tatanggalin sapagkat yung pong pagkakalagay nila doon ay dahil sa yun ang report at binigay sa amin ng Telcos. Telcos po mismo ang pinagbasihan nun. Ibig sabihin, si Smart, si Globe, o kaya si Dito ang nagsabi sa amin, erratic ang signal namin dyan. Kahit na may signal doon sa area na yan, sila rin ang nagsabi mismo sa amin, maglagay na rin kayo ng Starlink. So kung mali man yun, okay lang po sa amin. Bakit? Okay lang po sa amin sapagkat ang importante, may nakalagay kami Starlink. Ngayon, doon sa geographically areas na yan, na isolated areas, palalagyan na lang po namin ng separate na mga Starlink. So yun po ang kagandahan ng ganito dahil at least dahil sa inyong mga naging report, masasabi ko na ngayon doon sa aming provider, you have to provide additional Starlinks doon sa mga areas sa NIDAS na yun. They're supposed to be needed. Yes po, opo. Pero hindi natin tatanggalin, yun na ilagay na sapagkat po, base po yung sa report and assessment na binigay sa amin. Bolton Elementary School, I mean, signal is perfectly good there. Tama po yun. In fact, meron po kami kahit sa Maynila, sa Makati. Sa Makati pala, katulad din ng Taguig. Kung saan pa yung pinakamalapit sa main office ng alam mo, si Dr. Serrano. Alam niyo po ba kay Dr. Serrano? Si Dr. Serrano ay taga Makati lang. Yung kanyang area hindi nakapag-transmit nung nag-mock election tayo. Makati yon. Ano ibig sabihin? Dahil mas malapit sila doon sa mismo mga towers, yung pa ang hindi nakakapag-transmit. Anong advice sa amin ng Telcos? Pag ganun, maglagay na lang din kayo ng Starlink.
So hindi nangangahulugan na walang signal sa cellphone o may signal sa cellphone ay may signal o walang signal din doon sa Starlink. So yun po ang advice nila sa amin. So it makes sense naman po para sa amin, sige, lalagyan namin yan, meron din mga SIM cards ng inyong telcos, pero at the same time, yan pong mga areas na yan na talaga may hina, lalagyan na po namin ng mga We signal. will add if necessary. Yes po, yun ang dahilan kung bakit may kasama kami na in charge for our transmission to make a necessary assessment. Siya po talaga yung in charge ng COMELEC, si Roderick Ilagan. And therefore, sisiguraduhin natin na yung mga needless areas po ninyo ay malalagyan natin ng Starlink. Pero ilan po yung contingency natin? 1,000 po yung contingency natin sa buong Pilipinas sapagkat hindi na take note, hindi po buong Pilipinas ilalagyan ng Starlink. Sapagkat may mga areas talaga na katulad ng Tawi-Tawi. Ang Tawi-Tawi buong probinsya wala halos Starlink. Wala halos signal. Ang paraan lang dyan para makapag-transmit Starlink. Sa Sulu halimbawa, sa Sulu halos Starlink din lahat ang gagamitin namin. Sa Basilan din, ganon, Starlink din. So, may mga areas talaga na ganito, katulad dito sa Davao del Norte, Davao del Sur. Madami ring areas dyan na kakailanganin maglagay ka ng Starlink. So, again, total naman, may natitira pa kami 2 linggo sa kasalukuyan. Yung nalagyan namin ng Starlink na canvassing area, meaning City Hall, munisipyo, nasa 89% na as of kahapon. Dito naman po sa nalagyan na namin ng mga Starlink na mga counting o voting areas, meaning yung mga eskwelahan, kami nasa mga 64% na as of kahapon. Attorney, sabi kasi nung sabutan kasi andun kami during the installation, hindi daw nila magagamit yung Starlink kasi may signal naman daw. Maaari po kaya na yung backup ipaprioritize na doon sa mga GIDA area? Mahirap pa rin pong sabihin. Sabi po nila yun na nagkakabit. Paano po yung telcos na nagsabi sa amin? Sabi, mas paniniwalaan po namin yung telco. Kasi po yung telco, kasama po siya dito Meaning, kasama po nga sila sa MOA namin So kung anong sabihin nila sa amin na areas na mahina sila, that is an admission na mahina sila. In fact, nung una, because gusto ko kasi sa operation center ng COMELEC, nandoon yung mapa ng buong Pilipinas, gusto kong nakikita kung anong area ang nagpo-provide sa amin ng transmission. May isang telco, ayaw niyang pumayag na maglagay. Siguro ayaw nilang malaman kung saan sila matakas o saan sila mahina. Pero lately, naobliga namin sila na ilagay. Siguro may apprehension sila. Tama yun. Maaaring malakas nga sa signal nga sa cellphone natin. Pero papaano na kapag araw ng eleksyon? Kasi remember, may mga sariling technical issue yung mga telcos na yan. So again, mayroong reason ang paglalagay sa ganon. Kung kahit nailagay na ganyan sa isang area pero malakas di man talaga ang signal ng cellphone dyan, it doesn't matter so long as meron tayo naka-standby dyan. Ngayon, doon sa mga areas na mahina talaga, based sa report ngayon, then we will going to add doon sa mga areas na yon ng Starlink. Chairman, magkano pong ginagastos natin for one Starlink set? Installation, unit, and Hindi po yun naka-per. Yun po ay nakakabuuan kasi remember, hindi lang naman po Starlink ang pinoprovide ng I1, kundi ang pinoprovide nila yung kabuuan ng transmission. For your information, dati ang transmission natin, kung kanino natin binili yung machine, kanya ang transmission. Hindi ko nababanggitin yung pangalan ng company may-ari ng machine na binili natin. Sinigurado ngayon ng COMELEC ninyo na yung transmission ay unbundled sa machine. Bakit? Dati-rati kasi, at yung pala hindi ko nasabi kanina, dati-rati, sa Senado may pagdinig doon, humihingi ang Senado ng mga transmission logs, hindi ma-provide ng COMELEC. Kasi ang may-ari ng transmission logs, yung mismo may-ari ng machine. So, saan ka nakakita ng ikaw Philippine Election Commission, tapos hindi mo ma-provide yung mga ganyan? Ngayon po, ang ginawa ng COMELEC, iba ang machine, iba ang transmission, iba yung sa OBCS, yung over internet voting. Bakit? Para may counter-check, may check and balance. Ngayon, for information din, para lang din mawala ang duda, nakalimutan ko sabihin kanina. Pagkatapos po ng eleksyon, 1 linggo pagkatapos ng eleksyon, lahat ng transmission logs, audit logs,
IP address, and such other data we are going to publish in the COMELEC website one week after the election. First time po yun. Ibig sabihin, makikita na ng lahat. Pinadala sa amin sa PPCRB, na-receive namin ng ganitong oras, minuto, segundo. Sa lagba, yung talagang oras, segundo, minuto, na hindi na hinihingi ng kahit na sino. We are going to publish everything in our website. In the same manner, we are going to publish all the SOSE of all candidates after the election. First time din po yan. Lahat ng statement of contribution and expenditure nakapublish. At lahat ng COCs, di ba, kinumit ko dati, lahat ng certificates of candidacies ng lahat ng kandidato, ipapublish namin. Pinablish po natin ang lahat ng yan. You call that transparency. So, more or less, doon nyo makikita na kahit paano, there's an effort on the part of the COMELEC to inform everyone. Dati-rati po walang nakakaalam na media entities kung saan yung tinatawag na data center ng COMELEC. Ngayon po, sinama namin ang lahat, pati po ang NAMFREL, PPCRB, Lente, sa lahat ng data centers ng komisyon para alam nila kung nasaan. Meaning, in all fairness naman, siguro po maganda matanong niyo rin PPCRB, if the COMELEC presently is not affording the right information to everyone. Kasi Chairman, no, kaya medyo makulit kami dito kasi yung mga tao nakikita nila na there are options other aside from the mobile data. You can also use the yung fiber connection in those areas. And besides, like for example, two schools, magkatabi lang yung Bolton Elementary School at saka yung Magallanes Elementary School, and they're using two different Starlink sets. So parang may dyan, attorney, na para sa tingin ng mga tao, it's a waste of money that those Starlink terminals can be relocated to areas na mas nangangailangan sila. Yes, the positioning of those units, attorney, chairman, is the demand of most of the ONs. Opo, tama po yan, pero siyempre po sa bandang huli naman, as far as the COMELEC is concerned, so long as we are able to transmit immediately the results. Sabi ko nga po sa inyo, by 8:30 in the evening, dapat nasa amin na lahat ang results. In whatever way nila gagawin yon, so long as, sa bandang huli naman, yung bilang ng, halimbawa, ang nilagay nilang, iba kasi pa yung sa dito, iba pa yung sa Smart, iba pa yung sa Globe, iba yung PLDT pa meron pa rin sila. So long, kung ano man yung gagamitin nila, so long as madideliver nila sa amin yung immediate transmission of the results, ang importante sa amin, makarating ka agad sa amin, especially, lalo na sa central server at sa canvassing center. Ang pinaka-importante yung canvassing center ng Davao, dahil yun kasi ang proclamation ng local candidates. Sana nga makapagproklama kaagad tayo ng local candidates kinabukasan dito sa Davao. Kasi yun ang estimate namin. Dapat isang araw lang may proclamation na sa bandang hapon ng May 13, more or less. Ang senador, sana makapag-proclaim kami in just a matter of 1 week man lang. Senators, yung party list kasi minsan may nagtatagal ng konti, baka abutin ng mga 7 days hanggang 8 days. Chairman, last na from my end. Gusto lang itanong follow-up regarding dun sa sinabi niyo kanina, there were 200 candidates who were summoned, been issued show cause orders, and you filed disqualification cases already against several politicians. What will happen if those politicians will be elected by the people? Will the disqualifications still matter to the COMELEC, or you will accept the decision, the voice of the people? Hindi po, may decision ng Supreme Court dyan. Sabi ng Supreme Court, the voice of the people cannot prevail over the rule of law. Sinabi po yan ng Supreme Court sa kaso ng isang mayor sa Sasmuan, Pampanga, Velasco versus COMELEC. The will of the people cannot prevail over the rule of law. So even if you are elected, but you are facing a disqualification case, then you can be removed, even by the COMELEC. Dalawang bagay po yan. Number one, we can always suspend the proclamation of a winning candidate. Kahit nanalo ka, meron kang kaso sa amin, the evidence is very strong, we can refuse to proclaim you. Nung barangay na SK election, 253 ang hindi namin pinroklama ng mga kandidatong nanalo.
dahil meron silang pending na disqualification cases sa amin. After nilang manalo, hindi sila naglingkod. Ang naglingkod muna, kung barangay chairman niya yung kagawad na number 1, pansamantala. Dinisqualify pa rin namin yung mismo barangay chairman, kahit nanalo. Therefore, we set aside the will of the people. We followed the rule of law. Ngayon, we can suspend the proclamation of anyone para hindi maproklama. Para hindi kami mawalan ng jurisdiction. However, we have to understand, pagka national position ang involved, pagka naproklama, kapag ka nag-oath, kapag nag-assume ng June 30, 1201, mawawala ng jurisdiction ng COMELEC. Reyes versus COMELEC case yun. Nawawalan kami ng jurisdiction. 3 ang requisites. Proclamation, oath, assumption to office. Ngayon, kaya nga, pwede kami hindi mag-proclaim para hindi pumasok yung unang requisite, which is proclamation. In which case, tuloy-tuloy ang jurisdiction ng COMELEC. Pag local candidates ang involved, kahit na proklama na, kahit nakaupo pa yung local candidate, kaya pa rin namin siyang tanggalin. Dahil meron siyang kasong pending sa amin. So the remedy remains with the Commission on Election. Even if meron pending na disqualification case na maaaring hindi matapos. Bilang panghuli. Kasi ang disqualification case pwedeng i-file until even after election, before proclamation. Nag-vote buying ka sa araw na eleksyon, ibig mo sabihin, ligtas ka na dahil sa eleksyon na kinabukasan? Hindi. Ibig sabihin, kahit nag-vote buying ka, the petition can still be filed even prior to the proclamation of the winning candidate. Hello, sir. Sir, how are we, paano natin pinaghandaan yung election sa Davao, knowing that this midterm election somehow is a political center of the, yung pabanggaan. All elections are to be treated similarly and alike. Hindi may pwedeng iba ang tutok sa Davao, di sana iba rin ang tutok namin sa Maguindanao. Mas di hamak naman na dapat nandun ang tutok doon o sa Bangsamoro. Hindi po, pare-parehas na po ang kasi bawat isang lugar may kanya-kanyang problema. May kanya-kanyang senaryo. Hindi lang naman sa Bangsamoro may namamatay sa Abra. May pinatay nga kahapon sa Maynila. May pinatay sa Cagayan. So, ibig sabihin, bawat lugar may kanya-kanyang senaryo at problem. Magkakaiba ang approach. Hindi pa pwedeng special na attention na ibibigay dito simply because iba ang labanan o kakaiba ang laban. Because otherwise, if that is the case, then we are discriminating us against the other na may kailangan din na similar attention ng commission election. Talaga lang ang problema, sobrang puno ng cup of tea of the COMELEC. Sobra as in sobra. Ngayon nakikita nyo, pinag-uusapan natin dito, lalagay lang na Starlink. Isang napakaliit na problema lang yun. Kumpara sa pinakamalaking problema ng 94,000 precincts sa buong Pilipinas. Isipin niyo po yun. So, but just the same, inaayos namin isa-isa yung lahat ng problema niyo. Sir, and speaking of approaching this, although we have this approaching areas, in Davao there's no violence, national violence, but we have a very organized social structure. How we're going to deal with this, parang kinonsider na sa Wala po tayong social media regulation law in the Philippines. We cannot even regulate social media. Kahit meron kaming regulation on the rules on social media, deepfakes, softfakes, and artificial intelligence, but we cannot interfere sa kung ano ang laman ng social media. Kung ano yung mga nilalagay ng ating mga kababayan dahil that may violate the freedom of expression and the freedom of speech ng mga Pilipino. So pababayaan po natin yan. We will be tolerant. We will have all the patience. Huwag lang naman yung integridad ng halalan. Ngayon pa lang sinasabing may daya na. Ngayon pa lang sinasabing ito na ang panalo. Ngayon pa lang kinukondisyon ang minds ng mga kababayan natin. Nakakapagod. Nagpapakahirap lang. Ngayon pa lang may panalo na. May dayaan na. Parang yun po hindi namin kayang patawarin yun. Unfair sa mga kababayan namin at mga tauhan namin na nagpapakahirap. Na walang tulog, tapos sasabihin may daya na kaagad. Therefore, we will go against all of these individuals. Kung kinakailangan ipa-take down namin yung post nila because these are misinformations and disinformations and fake news, we will do that. We will in fact avail of prosecution kung kinakailangan. Yun lang naman ang pwedeng gawin ng COMELEC. Okay lang, sabi ko nga, batuhin nyo ng putik si Chairman Garcia o kahit sino opisyal ng COMELEC, kasama yan sa pagiging public official. Huwag naman yung proseso.
Kasi ang proseso natin sa eleksyon, parte ng demokrasya. Pag sinira mo ang proseso, sino pang maniniwala sa demokrasya ng ating bansa? Bakit pa kami nag-invite ng pagkadami-dami ng mga observers dito sa ating bansa? Kung yung pala may tinatago ang COMELEC at mandaraya lang pala. Hindi ba kaya kami observers kasi open tayo? Nagpapasok ka sa ng mga kapitbahay mo kahit hindi mo kakilala sa bahay mo. Sige, tingnan nyo kung malinis ang CR namin. Sige, tingnan mo kung nakakatulog na maayos yung mga bata dito. Sige, tingnan mo kung maayos ba ang bahay namin. Yung pong ibig sabihin natin. Kung may makita silang dumi or what, it doesn't matter. That is something for the commission to correct. Kasi po wala namang perfectong sistema ng pagkukondak ng halalan. Sir, last na lang tayo. Sir, speaking of the signals, sir, aside from the telcos providing information on the signals in your areas, do we conduct also validation during our kasatayan ng trainings para sa ACM? Ay opo, lahat po ng machines natin, pati po yung sa ating pong transmission, lahat po yan ay nag-undergo ng tinatawag na source code review ng lahat ng mga experts po natin. In fact, si Director John Rex ang in charge ng source code review. Nag-participate ng PPCRP sa source code review natin, at sila Dr. Serrano. At nagkaroon din po ng tinatawag na stress test, hardware acceptance test, nagkaroon din ng tinatawag na trusted build, and such other tests. Lahat po yan ay nakapasa naman yung lahat ng ating mga ginagamit na gamit. In fact, sabi nga ni Director John Rex kanina, lahat ng source code natin nakadeposito na sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Ibig sabihin, secured yan lahat na yan. Meron mga issue, mga problema na darating sa araw ng eleksyon. Ang tanong, COMELEC, na-anticipate nyo ba yan? Number one. Second question, kung na-anticipate nyo, ano ang mekanismo para masolusyonan yung mga ganyan problema? Kasi kung lalaban tayo sa giyera, tapos wala pala kami nakahanda, wala kaming kwenta. Kinakailangan, pag kami lalaban ka sa giyera, katulad ng eleksyon, dapat meron kang plan A, plan B, plan C. We always have plans laid down for purposes of any contingencies. Alright. Sir, dito na tayo sa lab. Bakit po ba hindi naka-take yung lab? Hindi na po ba sila pwede mag-vote sa legal election? And bakit po hindi ACM ang gamit sa lab? Hindi po, sa lab po ay lahat po, first time po tayo sa local absentee voting na automated. Ang ibig sabihin ng automated, hindi namin pinadala yung machine. Kung napansin nyo, kung nakaboto na ba kayo, kung nakaboto na yung mga miyembro ng media, 2 envelope sa paglalagyan ng balota. Tutupiin ang 4 na beses, yung envelope na puti, lalagyan ng seal, ang maglalagay kayo mismo, at pagkatapos yung kulay puti na envelope, ilalagay nyo sa brown envelope. At yung brown envelope, lalagyan na naman ng paper seal, at pagkatapos kayo rin na maglalagay, kukunin yung serial number ng mga paper seals na yan, at ilalagay sa ballot box. Yung lahat ng ballot boxes dadalhin sa Maynila, isi-ship out sa Maynila, at doon po bibilangin sa Mayo 12. Ito po ay imamas feed sa lahat ng machine. Nung mga nakakaraan ang ating pong local absentee voting, manual. Sinusulat nyo, inaabot ng 5 araw bago mabilang. Ngayon sa gabi ng Mayo 12, lahat ng boto ng mga miyembro ng media, 1,005 kayo lahat, mabibilang sa gabi ng Mayo 12. Sir, bakit po ba hindi makadate yung lab? Bakit po yung base nila sa COMELEC na? Kasi hindi naka-vote ngayong 28:30. Hindi na po ba sila? Hindi na po kayo makakaboto. Once kayo ay nakaregister sa lab at hindi kayo nakaboto, hindi na po kayo makakaboto kasi nilipat po namin ang inyong registration. Sa paniniwalang sabi nyo, gusto nyo mag-lab. And therefore, pag hindi po kayo nakaboto, you waive your right to vote. And therefore, at kasi nga po, wala na rin kayong balota. Kasi para makaboto sa May 12, di ba ang balota may local? Samantalang sa local absentee voting, national positions lang. So, 1:1 lang po ang balota na inimprenta natin. Sir, hindi po ba inaasahan natin yung update ng lab? 57,862. So, last na po sa akin, may kasama po sa aming voter, nag-lap yung 2020 election. Tapos ngayong year po, na-activated po yung status ng COMELEC. So, kakataon po na mag-involve sa COMELEC, kung nag-lap ka ng 2024 activate. So, it means na nag-lap ka, hindi po automatic na active ka sa next election. Ay, hindi po. Kasi kinakailangan i-apply ng inyong stasyon ng radyo, telebisyon, o dyaryo. Sila po ang nagsasabit sa amin ng mga application, pinagpipilap kayo ng form, at pagkatapos yun po ang ina-approve. In fact,
Ang nag-apply sa lab ay 78,000. Pero ang na-approve lang ay 57,862. So, ibig sabihin, may mga dinisapprove sapagkat deactivated, hindi pala nakaboto ng dalawang magkasunod na election. So, hindi po nangangulugan na nag-lab ka ng 2022, ay lab ka rin ng 2025. Which means, pag nakabote ka nun, pero hindi activated, hindi active yung account mo na follow the next election. Hindi active ang account. So, anong process po din? Para mag-active po yung account? Dapat po nag-apply kayo, nagpa-reactivate o nag-file kayo para maging lab for 2025. Alright. Actually, last lang po, yun sa SK, local and SK elections, barangay and SK elections, matutuloy po ba natin? As far as the public is concerned, December 1, ang ating barangay and SK elections, naglabas po kami ng resolusyon tungkol sa ating pong mga calendar of activities, nilabas na po namin yan. Mahirap po kasi i-presume na marireset eh. Kasi as far as the public is concerned, we always rely on the law. So maghahanda kami. Actually po ngayon, kasabay yung paghahanda sa national and local election, kasama rin yung Bangsamoro. Parliamentary election mangyayari October 13. Super election year po ang 2025. 3 election po ang pinaghahandaan ng inyong COMELEC. Ganyan po kahirap yung trabaho ginagawa po ng komisyon. But just the same, kita niyo naman kahit paano, so far so good naman po ang ating halalan. Kasama po yung December 1. So, when isang candidate ng party December, noting that was coming out last night po, any updates po sa business? Alam niyo po yung kasing party list na yan, meron po kasing intra-party dispute na dininig ng COMELEC isang buwan na nakalilipas, merong away dun sa party list. Ayaw natin magbigay ng kahit na anong hinala or whatever, kasi nga, nag-iimbestiga pa naman ng PNP. Pero again, yun po yung reality. Kaya we condemn to the strongest possible terms itong ganitong klaseng pagpatay. Hindi kinakailangan bala ang ating pinapanaig dito sa demokrasya, dapat balota. So ako po naduduwagan sa mga taong gumagamit ng karahasan para lamang makuha nila ang simpatsya o ang atensyon ng sambayanan. Irespeto sana natin ang buhay. Hindi po dapat may nagbubuwis ng buhay ng kawalang kapararakan sa isang halalan. Hello, ulit natin. Nangyayari sa paniwan ng party sa bahay it was not coordinated sa It was coordinated naman po sa amin. Yes po. In fact, nung Sabado na yun, nung lumabas yun, ako kaagad ay lumabas at nagsabi yes. Sa amin kasi, basta mailagay nyo yan, bago, in fact, sa katotohanan, maaga kasi nilang sinip out ang mga Starlinks at saka solar panels. Kasi nga, ako talaga, sabi ko sa kanila, ayaw kong mailagay ng maaga yung mga Starlinks. Kasi baka manakaw, Starlink yan eh. Di ba, mabuti sana kung ordinaryong antena lang yan, Starlink yan. Kaya lang, sabi ng provider namin, they are willing to gamble. Kasi they have to set up hindi kasi ganun kadali ang pag-set up ng Starlink na lalagay mo lang sa bubong. Kasi yung Starlink na yan, low level satellite yan eh. Kahit nasa damuhan lang, pwede mong mailagay. Ang problema, paano kung mawala? Paano kung nakawin? Kaya lang, sabi nila, willing kami i-gamble. Mailagay lang kaagad. So, ang sa amin, basta ma-set up nyo yan, yung mga Starlinks na yan, walang effect whatsoever yan sa result ng ating halalan, sa botong makukuha, sa mismong printing ng election returns, sa mismong mga resibo, wala pong effect whatsoever yung mga Starlinks na yan. It is just an equipment to transmit the results. Yung pong mga boto, naandun po sa machines lahat. Wala po sa Starlink. Sir, good morning everyone. May tanong po ako. Nagsimula naman yung ating absentee vote, right? Here in Davao City, nagsimula ako magkaroon po. Bukas po. Ang tanong po, di ba sinasabi natin po, hindi na sinasabi ng follow transparency in Congress. Ang tanong po natin, bakit po hindi na-inform ang PCRB sa pagsisimula ng absentee voting here in Davao City? Kung nabasa niyo po yung rules and regulation patungkol sa local absentee voting, ang COMELEC ay observer din lang sa mismong local absentee voting. Ang nagmumuno po dito ay ang mismong ahensya
na magpapatupad ng local absentee voting. In fact, kanila po ang electoral board members, special electoral board members, na sa kanila rin po yung venue na, and therefore, kinakailangan na sila rin na mag-i-inform. Pero just the same, I think si Director Mike Abas kahapon ng hapon ay nag-inform na kaagad sa inyo rin na nagkakaroon ng local absentee voting. Hindi ko lang po alam kung ilan ang botante natin dito sa lab, but again, base po sa rules, and it was affirmed by the Supreme Court, na yung mismong pag-hold ng local absentee voting ay mismong mga head. Katulad sa PNP, Krame, at saka Aguinaldo. Kami po naandun, pero hindi po kami pwede makialam sapagkat sila po ang nag-hold ng pagkukonduct ng election. In fact, even pag-i-inform ng mga tao. Ngayon po, kung meron mang lapse ang commission, yes, it may be a simple lapse, but sabi ko nga po, dapat ma-cure ka agad bago matapos ang pagboto ng mga kababayan natin sa local absentee voting hanggang bukas. So, yun lang po, kaya wala ng explanation as okay, sa nangyari absentee voting with all the presence of entities. Salamat din po. So a question about senior citizens. Under your chairmanship, you've been trying to address this problem of senior citizens voting, pregnant, and persons with PWDs. disabilities. This time, you're opening 5 to 7 exclusively for them and yung mga kasama nila. But you also mentioned earlier in the forum that there are PPPs. priority polling places. Are these going to be located near the gates? Or will this sector still have to proceed to their own centers? Tama po kayo. Una, ang pinush talaga ng COMELEC is early voting for senior citizens, PWDs, and heavily pregnant women. Gusto po namin, isang linggo bago mag-eleksyon, dapat nakakaboto na. Siyempre, kakailanganin ng budget para gano'n. Kasi iba po ang honorario ng teachers pagka gano'n. Iba rin po yung set ng mga gamit, etc. Pero hindi po naipasa ng Kongreso despite our push. Pinasa ng House, pero unfortunately wala pong hilo sa Senado. So hindi po siya naipasa. Kaya nag-isip po tayo, sabi natin, ang election May 12. Hindi naman sinasabi kung anong oras, pwede kami mag-adjust ng oras eh. So ginawa po namin 5 to 7 man lang sa senior citizens. Ngayon po, hindi pa pwedeng yun lang na mas maaga. Kinakailangan din, walang senior citizens ang tataas sa second floor, lalo kung nahirap maglakad, o lalo ang PWDs. Ang nag-determine po nung eksaktong lugar ay hindi po COMELEC, kung hindi po yung DepEd. Kasi sila naman po naandyan. So tinanong po ang lahat ng mga DESO, which happens to be the principal nung mismong lugar. Ano ang pinaka-conveniente? Ano yung pwedeng pag gumamit ng wheelchair ay merong provision para sa wheelchair. Kung nakasaklay, paano, dapat malapit lang. So technically sila po ang nag-determine ng PPP. Pero in-inspect din po ng mga local COMELEC namin yung mismo mga priority polling place. For your information, hindi lang po yon. Kahit po mga kababayan natin IPs, sa halip na sila maglalakad ng kilometro, dinala po namin ngayon ang mga presinto sa kanila, sa mga bundok. Doon na po sila boboto. Dati po kasi kilometro ang kanilang nilalakad para lang makaboto. Unfair po sa kanila yon. Napapagod minsan din na po sila. So dinala po natin yung mismong satellite polling places sa kanila. So, ACM din po yun. In fact, kahit sa Surigao, natatandaan nyo yung bayanihan, yung sa taas, yung nagkaroon ng kontrobersya. Nagtayo kami ng sitio kapihan. Natatandaan yung sitio kapihan? Kasi ang sitio kapihan, para maglakad ka, para makarating ka sa Kapatagan, kailangan mo ng mga 3 oras sa paglalakad. Dinala po namin ngayon ang polling place, naglagay po kami doon, at therefore pati machine, electoral board members, pupunta doon para doon magpaboto sa mga kababa. 3,000 rin po silang naandun. Attorney, yung sinabi mo kanina na regarding sa issue ng mga upa at bakit hintay pa natin ng ito? 24 every year? Alam niyo po, sa totoo lang, napakadali pong sabihin siguro sa atin na kahit paano may pinagkakakitaan, na kahit paano mayroong inaasahan. Ako po na-realize ko yan. Bakit nga ba hindi absolutely prohibit na lang natin? Sa 45 araw ng kampanyahan, mula March 28 hanggang May 12, pwede naman siguro wala nang biyaya, wala nang ayuda, mabubuhay naman siguro. Sabi po natin yun. Paano po yung mga iba nating kababayan na umaasa sa medical assistance? Si nanay, si tatay, si lolo, si lola, na umaasa sa maintenance na binibigay sa MAIF. Paano po yung umaasa ng tulong sa hapang kabuhayan, sa tupad?
na mawawalan po sila ng trabaho. Napakalaking tulong ang 5,000 piso sa kanila. Kayamanan, sa ating po maaari magastos natin isang araw yun. Paano po yung mga nag-aaral ng estudyante na umaasa sa educational program na binibigay po ng DepEd halimbawa o ng CHED o kahit po ng Department of Labor and Employment? Ikitigil po ba natin ang lahat ng yan? Paano po yung burial assistance na binibigay sa mga namatayan? Kahit libreng kabaong man lang o yung libreng pagpapaburol sa kanila. Paano po yung AX MAIF? Sa amin po, napakadali sana. Pero hindi po yun ang role ng COMELEC eh. Hindi po kami ang may desisyon kung dapat bang magkaroon ng programang ganyan o hindi. Ibang ahensya ng pamahalaan. Kaya nga po sabi namin, bakit kami? Bakit ang COMELEC ang dinidiinan na dapat kami ang maghigpit? Hindi po dapat yung ahensya. Sila dapat sila namamahagi niyan eh. And yet kami ang nagpe-perform ng trabaho nila. So ngayon po, anong ginawa natin? Naglagay kami ng mahigpit na mga kondisyon. Halimbawa, number 1, katulad halimbawa yung 20 pesos na pamimigay na bigas. Maliban sa walang distribution at pagbebenta na naandyan ang mga politiko, handwritten note nilagay ko. Number 1, dapat gawin sa public place. Saan ka nakakita magbebenta ka ng bigas na mas mura tapos gagawin sa private place? Hindi ba public initiative yan? Government project, but sa private. Number 2, present ang media, citizens arm, interest groups, stakeholders. Kung i-insist nilang naandun sila. At number 3, kinakailangan yung local government na magdi-distribute ng 20 pesos dahil meron silang 650 na kanila, humingi rin dapat ng exemption sa COMELEC. Hindi pa pwede yung binigay namin exemption sa DA, ayun na yung exemption. They must likewise secure exemption from COMELEC. Bakit? O ba dapat isiguraduhin nila manggagaling yan sa mismong pondo ng LGU. At dapat may go signal yung Sangguniang Bayan, Panlalawigan o Sangguniang Panlungsod. Speaking of attorney, ilan po yung na-launch sa COMELEC na complaints sa misuse or abuse of Almost 200 na pumahigit yun eh. state resources? Opo, at vote buying. Ang anti-bastos, mga 10 na po yung anti-bastos eh. Yung po na-issue namin na notices to remove campaign materials sa national and local, 280 ang na-issue namin. So, in fairness, sumusunod naman. Once na nakatanggap ng notice to remove, tanggal naman kagad. Lagay nga lang sa iba. Panibagong notice ulit yun eh. Sir, how do you monitor this? Yung especially in incumbent with political power that can fairly, tilt. Yan ang kagandahan ng social media. Kung may isang bagay na dapat gawin ng mga mamamayan, i-post nyo sa social media, nakikita at makikita namin. Makikita namin kung bastos, nagsasalita ng kung ano, na-present kapag namimigay ng ayuda, o kaya naman may mga cards na pinamimigay. Nakikita po namin, meron isa dyan, ang haba-haba ng pila, namimigay ng mga bigas. O kaya naman meron naman dyan, namimigay ng cards, USSC card pa. So yung mga ganyan po, let's empower the people. Alam niyo kung dati-rati ang COMELEC umaasa pag kami complain, under oath, hindi na po ngayon. Kahit wala pong complaints o kaya walang under oath, motu proprio kami mismo ang mag-initiate. Hindi na po kinakailangan ng formal complaints kasi mas naniniwala ang mamamayan sa komisyon kapag ka ang COMELEC mismo nag-a-act. Attorney, isa sa mga concern is, before yung rate, sinasabi natin na we will look after this nagbibigay ng ID. Prior to that rate kasi, may mga reklamo na din na kahit DSWD na distribution or yung ayuda, andyan yung presence ng isang politician. Dapat po ma-report sa atin. Number 2, hindi po ako naniniwala kasi na ang mga social workers ay aabuso. Lisensyado po kasi sila. We have to respect the social workers. Hindi po nila papayagan kung sila din lang naman ang magkakaroon ng desisyon na maabuso yung pinamimigay nila ng mga ayuda. Okay.